Okay? Ngayon, ang ating topic mga kababayan, napapanahon po ito na kung saan nagkalat ang mga vlogger na gumagawa ng mga fake news. Opo. Na kung saan bawal na bawal po yan, mga kapatid. Madali niyo pong malaman kung sino-sino po yung mga vlogger at yung mga news outlet kuno na gumagawa ng fake news. Panoodin po natin yung paalala po at yung sinasabi po ng bagong liderato ng PCEO sa katauhan ni Secretary Cesar Chavez na mahigpit nilang imomonitor ang lahat ng mga nagpapakalat, ang lahat ng mga gumagawa ng mga maling information, mga maling balita or mga fake news. Bawal po yan. Maging privado man tayo, maging nasa government man, mahigpit po ipinagbabawal yan, mga kapatid. Dahil nagpapagulo tayo sa ating mga mamamayan na gusto lang naman makakuha ng information, gusto lang makakuha ng balita, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na sa ibayong dagat. Ito po ang paalala ng ating Secretary Cesar Chavez. Kung makikita ho ninyo sa Metro Manila, ay nakakita tayo ng maraming fake news. Pero sa probinsya, maraming good news. Kasi importante mo ng mechanism. How do you report a fake news? Hindi pwedeng Malacanang lang ang nag-iisip niya. At hindi rin pwedeng mainstream media lang ang nag-iisip niya. Yun! Narinig niyo po ang sinabi ng bagong secretary ng PCEO or presidential spokesperson na si Cesar Chavez. Magaling na secretary po yan. Magaling na government official ang mamang yan. Hindi man kami personal nagkikita, hindi man kami personal nakakapag-usap niyan. Hindi ako nagkakamali. Nag-meet kami personal niyan one time ni Manong Cesar. Nung siya po ang yung city administrator ba? O the secretary ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Doon ko po siya na-meet in person. Itong si Secretary Cesar. Nakita ko naman, napakahusay ng mama. Napakahusay na advisor, napakahusay na tao. Lalo na pag magtrabaho sa gobyerno. Yan ang pagkakilala ko dyan sa mama na yan. Ulitin ko po, doon lang po kami nakapagkita personal niyan sa office ni Manila Mayor Isko Moreno. Diyan pa lang kami nakapag-meet. Sana one time magkita rin kami ulit ni Secretary. Alam ko napaka-busy na po niyan ni Secretary Cesar Chavez. At again, congratulations sa kanya sa pagkakahirang bilang spokesperson. Deserve niya yan kasi napakahusay na media personality naman po yan. Yan po si Cesar Chavez, mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, from Camarinesor po yan. I don't know kung kapatid niya ba o pinsan niya yung mayor ng isang town dyan sa Camsor. Ang alam ko, kapatid niya yan eh. Oo, yun ang kapatid niya o pinsan. At kamag-anak niya yung isang mayor ng Camsor na isang municipality. Ayan po, ang una pong agenda ng ating bagong presidential spokesperson ng Malacanang ay i-monitor ang lahat ng mga nagpapakalat ng mga fake news. Sana sa bagong leadership ng PCEO, sana hindi lang kalakip ng pag-monitor. Sana kalakip din na gagawin nila ang pagpapile ng kaso sa mga tao, sa mga vlogger, o lalo na sa mga sinasabing media outlet na nagpapakalat ng mga fake news. Yan, binabanggit nyo na kanina pa, yung pangalan ng SMNI. Yan ang #1 na news outlet ngayon na nagpapakalat ng mga fake news. Kitang-kita nyo naman yung nangyari doon sa PNP activity dyan sa Davao, kung ano-ano mga pinagpapakalat nila. Halos, totally bawal na yung ginagawa ng SMNI. Bakit po bawal? May mga nagmumura na dyan po sa live mismo ng SMNI. Lalo-lalo na yung babaeng burite na doktora kuno. Pero, concern kikibuloy. Itong si doktora, ano ba pangalan nitong doktora? Hindi naman mukhang doktora eh. Mukhang, marites eh.
Oo, Marites Nagaga. Anong pangalan nun? Dr. Badoy. Oo. Alam mo, Dr. Badoy, noon ka pa panahon ka pa ni Digong. Panahon ka pa ni Digong, na kung saan, noong panahon ni Digong, galit na galit ka rin kay Mocha Uson, nakagaya mong buriking babae. Galit na galit ka kay Mocha Uson kasi mas magaling sumipsip si Mocha kaysa sa'yo. Right? Tama ka? Lorraine, na kung saan nag-aaway kayong dalawa niyan dati, tayo, alam mo yan. Dahil part ako ng DDS, kaya alam ko yung mga aktibidades ninyo dyan sa loob. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, feeling mo, nasa pwesto pa rin ang amo mo. Ang feeling mo, nasa kapangyarihan pa rin kayo. Mga putang ina ninyo. Hindi ba kayo makamove on? Yung ginawa mo kay Colonel Patay, binarapara mo, sasabihin mo, hindi ka ba makasagot ngayon? Dahil nandiyan ang mga senador, hindi ka ba ngayon makaporma? Mga ganyang eklabong mga kaartihan mo? Ikaw ba, Doy? Ang tanong ko sa'yo, isa sa nagpapakalat ng fake news, ano ang naging papel mo sa gobyerno? Ano ang naging pakinabang sa'yo ng sambayan ng Pilipino? Nung kayo nasa pwesto ng gobyerno ni Duterte, meron ka pa may pagmamalaki na naiwan mong alaala sa gobyerno? Ang nagawa mo lang, ang magmarites, ang magsipsip kay Digong, yan ang nagawa mo. Kaya tigilan mo ka, didepensa mo kay Tibuloy. 10 kayo dyan sa SMNI. Puro kayo pagpapakalat ng fake news. Puro kayo depensa. Mga puki ng ina ninyo, wala na kayong kinatupag. Kung hindi, wasakin, warakin ang kredibilidad ng kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Marcos. Parang ginagawa ninyo, matutulog na lang kayo, nag-iisip pa kayo. Kagaya ng isang butanding na dating komunista, na dating kadre, na dating commander na si Jeff Celes. 10 kayo. Di ba? Kayo mga nagpapakalat ng fake news. Di ba? Hindi ba kayo nahin sa kapal ng mga mukha ninyo? Wala pa kayong hiya sa mga mukha ninyo, mga puki ng ina ninyo? Mamamatay na lamang kayo. Puro puot at galit na lang ang ginagawa ninyo sa taong bayan. Puro pagpapahiya sa gobyerno na hindi nyo madiktahan. Ang gobyernong ito ay nagtatrabaho naman kahit na paano. Naramdam ng bawat Pilipino. Tapos kung ano ng mga kawalang yan ang pinaggagawa ninyo. Hindi pa kayo nahiya mga puki ng ina ninyo? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro katarkalitsihan ang mga pinagkasabi ninyo sa mga social media. Kaya ako'y nananawagan sa bagong sekretary ng PCO, kay Secretary Cesar Chavez, bakit hindi nyo na lamang ko ipa-take down ang mga channel ng mga yan? Total, yan ang ginagawa ng mga yan eh. Total, sinasabi nila, patay na raw ang demokrasya sa bansang Pilipinas. Pero patay ng demokrasya, pero nakakapagsalita pa na kung ano-ano. Laban sa gobyerno. Yan ba ang patay ang demokrasya? Yan ba ang sinasabi ninyo? Yung mga magagandang ginawa ng administrasyon, hindi nyo mailabas? Hindi nyo maipakita? Kasi ayaw ninyo. Ayaw ninyong mag-success ang gobyerno sa taong bayan. Ayaw ninyong masabi ng mga tao na may ginagawa si Pangulong Marcos. Kasi ang gusto ninyo, sirain, hiyain, wasakin ng magandang liderato ng gobyernong ito. Yan ang gusto ninyo parati. Ang mangwasak, ang manira. Yan ang gusto ninyo. Ipahiya ng ipahiya ang Pangulo sa bansa. Yan ang gusto ninyong pangyari parati. Ayaw ninyong makakita yung mga achievement na nagagawa ng gobyerno. Ayaw ninyo. Ayaw nyo ng ganun eh. Ang gusto ninyo, wasakin, hiyain. Diyan kayo magaling.
Pero, pagdating sa magagandang gawa ng administrasyon, bulag kayo. Ha? Bulag kayo, mga putang ina ninyo. Ano gusto ninyo? Maging sunod-sunuran ang gobyerno sa inyo? Ha? Ha? Yan ang gusto ninyo? Lumuhod sa inyo ang gobyerno? Ha? Ang gusto ninyo ang gobyerno ang bibila sa mga tumbong ninyo? Ha? Tapos ginagamit ko pa yung dating Pangulo na ulyanin na hindi na makakilos, hindi na makalakad ng maayos, hindi na nga makapagsalita ng diretso. Binipit-bit nyo pa na kung saan-saan? Kung hindi pa kayo katarantaduhan ang pinaggagawa ninyo mga puki ng ina ninyo. Ha? Tapos ngayon sabihin nyo, kayo ang biktima? Kayo ang winawalang yan ng gobyerno? Yung ginagawa ninyo, lantaran ng pagwawalang yan ninyo. Ha? Yan ang ginagawa ninyo, mga puki ng ina ninyo. Hindi nyo kasi matanggap. Ha? Hindi nyo matanggap. Sa bagong gobyerno ngayon, lahat ng nahuhuli, suspected ka man, nakitotoong sangkot ka man, binubuhay. Binibigyan ng gobyerno ng pagkakataon ang lahat ng mga kriminal na sagutin ng allegation. Pero sa inyo, gusto nyo patayin. Tandaan nyo, Diyos lamang ang may karapatang kumuha ng buhay ng sino man. Kaya nga ipinagkaloob ng Diyos na ang mamuno sa bansang Pilipinas, ang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kasalukuyang leadership ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, yan ang hinirang ng Diyos. Kaya tama na yung kadramahan ninyo, tama na yung kaartehan ninyo. Pilipino tayo, Pilipino kayo. Tayo nagsisiraan dito. Gusto nila si Sara maging presidente nila para makalaya ka si Squips. Yan ang gusto nila. Ano yung mga kababayan? Si Sara Duterte, wala naman napapatunayan. Wala akong mapatunayan si Sara Duterte. Sa totoo lamang. Simpleng tanong nga lang, hindi niya masagot. Simpleng questionable, hindi niya mapaliwanag kung saan niya dinala ang kaperahan ng kanyang tanggapan. Baka mababalitaan natin, pinanimigay mga expired na. Yan ba ang gusto niyo maging Pangulo ng bansa ito? My God, nakakahiya pag ganyan ang utak natin. Maraming pwedeng maging Pangulo na totoong may malasakit sa bansa, totoong may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Hindi lang ang mga Duterte ang may karapatan mamuno sa bansang ito. Hindi lang ang mga Duterte ang pwedeng maging leader ng bansa. Tama na, isang Rodrigo Roa Duterte na naging Pangulo. Kita niyo mga kababayan, ayan, naglalabasan na sila Mayor Mabilog para harapin ang kanilang kaso na ipinail ng mga dating namuno. Nang mabigyan sila ng due process, mabigyan sila ng pagkakataon na idepensa ang kanilang sarili. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nabigyan ba sila ng karapatan na makapagsalita? Nabigyan ba sila ng pagkakataon na idepensa ang sarili? No! Bakos, winasak. Winasak ng mga Duterte. Maraming sinira ang mga Duterte na pamilya. Lalo-lalo na yung mga anak ng politiko na wala naman kinalaman sa isyo. Pati mga yan nadamay. Para lamang masabing malinis ang mga Duterte. Diba? Yan. Hindi fake news yan. Diba? Ang daming winasak ng mga Duterte. Pero hindi napatunayan sa korte. Ang tunay na hari ng fake news, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte. Yan ang totoong hari ng pagpapakalat ng fake news. Ito na lang. Yung mga pinangalanan niyang narcolis, yung mga pinangalanan niyang general, na sinasabi niyang dawit sa droga, na sinasabi niyang mga sangkot sa illegal na drugs. Di ba?
bang isa doon na patunayan sa korte? Meron bang isa doon na talagang na-prove sa korte? Ni isa wala. Lahat ang tawag doon. Fake news. Di ba? Yan ang ginawa. Kaya ako, pinagsisisihan ko sa talambuhay ko, naging parte ako ng Duterte social media defender ng panahon ni Digong. Dahil isa rin ako sa naatasan na magpakalat na kung ano-ano ipakalat na fake news na ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi ko maitatanggi yan, mga kababayan. Yung isa na lang, yung sinasabi nila Digong, ni ganito, ni ganyan, na mga pinangalanan. Ni isa purun walang napatunayan. Ha? Wala doon napatunayan, mga kababayan. Di ba? Pagkos winasak pa nila yung mga anak, yung pamilya ng mga hindi naman politikong anak. Dinamay nila. Ha? Hindi ba nakakahiya? Sana nga, kung kinakailangan, kung talagang magpapayag si dating Senator Sonny Trillanes, sana siya ang gamitin ng Diyos. Sana siya ang maging guide para i-file ang impeachment na yan laban kay Senator, kay Vice President Sara Duterte. Kailangan natin tumayo, kailangan natin magkaisa para putulin ang sangay ng mga demonyo na pumapalibot sa gobyerno natin. Yan ay sa katauhan ni Sara, mga kababayan, na nag-aambisyon na makaagaw. Ito na lang, yung pagpapakalat na lang ng mga ginagawa ng SMNI, nalulusob na raw sila sa Malacanang. Isang fake news yan. Ngayon, ang sinasabi ninyo na may 8 million group kayo, ba't hindi nyo magawa? Nalulusob sa Malacanang. Bakit hindi nyo magawa? Nakalad ka rin si Pangulong Marcos sa loob ng Malacanang kasi wala kayong sapat na bilang. Ha? Kaya ang ginagawa nyo na lamang, puro na lamang kayo pagpapakalat ng fake news. Dan kayo number 1. Kung magkakaroon siguro ng awarding, yung magbibigay ng award, siguro ang number 1 sa pagbibigay ng award para sa pagpapakalat ng fake news, itong grupo ng SMNI. Yan ang most number 1. Yan ang number 1 na may ginagawang pagpapakalat ng fake news. Manood kayo ng kanilang programa. Makikita nyo, wala kayong mapapanood doon na mabuti. Puro puot at dalit ang ginagawa ng mga grupo na yan. Diba? Galit, puot ang ginagawa ng mga puki ng inang yan. Hindi na ba kayo nahiya? Ito po mga kaibigan. Ito pa ang hindi nila matanggap sa kanilang buhay, sa sarili nila. Itong tumataas po na rating ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Nasaan yung salamin natin? Nasa loob eh. Ito, Marcos Admin Certification Rating raised to +40 in June 2024 SWS. The net certification rating of the administration of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. approved to good a 40% in June from moderate and 29 in March. Beside on social weather certification SWS survey released on Friday. Kita niyo po mga kaibigan, ayan, hindi na ibabalita ng SMNI yan. Hindi po nilalabas ang ibang SMNI yan. Kasi ayaw nila na maging successful ang Pangulong Marcos. Ha? Ayaw nila na masabi sa publiko na mataas pa rin ang pagtitiwala sa kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Ayan ang ayaw nila na mabalita, mga kababayan. Ang gusto nila, yung sirain ng sirain, walang yain, ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Yan. Yan ang gusto nilang mangyari. Yan, mga kababayan. Ipahiya,
kung ano nang sasabihin. Yan ang gusto ng mga yan. Ha? Ha? Tama! Yung panahon ni PRRD, walang lakas ng loob mag-imbisiga or walang makakontra sa kanilang pamilya kasi tiyak mamamatay. Eh ngayon, si PBBM na ang presidente, hindi nila mahawak sa liig ang mga Duterte. Correct! Yan ang ayaw ng mga Duterte. Mga tarantadong yan. Yes, FMNI, sinungaling mga Media Network Incorporated. May araw din kayo, Admar at Jade, mga bastos yan. Ang pangaral-ngaral ng mga kibuloy supot. Di ba? Yan ang gawain ng mga kupal, ng mga inutil, ng mga tarantado at mga gago. Yan ang ginagawa nila, mga kababayan. Ang wasakin, ipahiya ang kasalukuyan, administrasyon ni Pangulong Marcos para masabi na sinungaling daw. Pero sila po ang mga sinungaling dito, mga kababayan. Ha? Wala po silang makitang matino kung hindi pagwawalang iya sa gobyerno. Ha? Yan! Diyan sila magaling, mga puki ng inang yan. Ang ipahiya ng ipahiya at sirain ng sirain ang gobyernong ito. Di ba? Kasi diyan sila sanay. Diyan sila masanay. Mga kababayan, ang warakin, iyain, at ipahiya ang gobyerno. Yan. Diyan sila. Diyan natin sila makikita, mga kababayan, na walang ginagawa kung hindi ang mga ulol. Kasi nga, hindi natin sila masisisi, mga kababayan eh. Ayaw nilang ipakita sa gobyerno na nagiging successful. Ayaw nila. Gusto nila puro pangwawalang hiya sa gobyerno para sirain ang sirain. Yan. Yan ang ginagawa nila. Ang ipahiya, parang ipamula sa taong bayan, para ang turing nila, mga kaibigan, na tayo ay mga alagad ni Kibuloy. Kaya, ganun ang ginagawa nila eh. Yung mapaniwala nila tayo sa kanilang mga agenda. Ayan po, mga kababayan, oh, malinaw pa na tumatakas po ang rating ng ating minamahal na Pangulo. Ako man, hindi ko man binoto, hindi man ako ang isa sa naging pro-Marcos during campaign, pero ako'y nagpapasalamat. Bakit? Kahit na paano, siya ang hinirang ng ating pong may kapal. Na siya ang pinili para pamunuan ang bansang Pilipinas. Para pamunuan tayo na kahit ang mga Pilipino ay mga matitigas ang ulo. Binigyan tayo ng isang leader na may kakayahan, may tapang at tunay na nakikinig sa bawat tinaing ng Pilipino. Hindi man perpekto si Pangulong Marcos, pero unti-unti niyang tinatama ang dapat itama sa gobyerno. Ginagawa niya ng paraan ng solusyon. Sabi ko nga nung mga nakaraan, okay lang yung pumuna tayo eh. Okay lang tayo. Bumatikos sa gobyerno. Basta't ang pagbabatikos natin, yung mayroong kalakip na solusyon. Hindi pwede yung batikos ka lang ng batikos. Reklamo ka lang ng reklamo. Pero wala ka naman maisabi kung ano ang pwede mong isolusyon sa gobyerno. Wala ka naman mailabas na solusyon para mapaayos ang gobyerno. Puro ka lang bang batigos? Yan bang gusto nyong gawin? Maglabas kayo ng solusyon. Paayong solusyon ninyo. Malaking bagay. Baka makatulong. Baka makatulong yan. Meron pala kayong pagmamalasakit. Bakit hindi nyo nagawa? Pagbigyan ng solusyon. Bakit puro paninira? Kasi ayaw ninyo na magtagumpay ang gobyerno ito. Ang gusto nyo lang, masaya na kayo nang ipahiya ang gobyerno. Yan kayo masaya, mga puki ng ina ninyo. Di ba? Diyan kayo magaling ang magpahiya ng gobyerno. Walang hiyain ang gobyerno. Diyan kayo masaya. Kasi nga, yan talaga ang gusto ninyong mangyari. Ito mga kababayan, next topic natin. Ito kay Pastor Apollo Kibuloy.
Ang sinasabi ng mga tagasunod ni Kibuloy, puro daw fake news ang ginagawa kay Kibuloy. Puro daw, puro daw pagpapabagsak kay Kibuloy para sirain sa bansa. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ang sinasabi ni Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson po ng PNP ng pangkalahatan, na kung saan sinasabi niya yung mga natuklasan nila. Pakinggan niyo po ito. Tapos na po yung scheduled arraignment at nag-plead po ng not guilty po lahat po ng akusado dun sa 2 counts of qualified human trafficking po. Supposedly po ngayong araw po ay magsasagawa po sana ng pre-trial din after po nilang mag-arraignment. But prior to the arraignment po ay nagkaroon lang po ng mga minor corrections as to the legal names ng po ng mga akusado for purposes of amending the information po. So nag-enter din po ng respective appearances po nila yung mga lawyers po ng mga accused as well as yung ating mga public prosecutor. So binasahan po sila ng information at like I said earlier, so lahat po sila ay nag-plead not guilty doon po sa 2 counts po ng qualified human trafficking po. Immediately thereafter po ay nag-request po yung mga defense lawyers kung pwede po i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensya hinihain po ng prosecutor. So, pumayag po ang judge dahil not only because the lawyer who were present kanina po ay naghingi na po ng ample time, si Jacqueline Roy din po and si Crescente Canada manifested during the proceeding na they will be represented by other lawyers for purposes of the pre-trial. So pinagbigyan po sila. So nag-agree po, hindi lang po nag-object yung mga state prosecutor for purposes po ng pre-trial. So in-schedule po ng judge yung pre-conference and pre-markings of evidence on September 25 po. And then yung pre-trial proper po will be on October 17, 2024. Yan. Okay, next natin ipapakita mga kababayan, yung mga natuklasan po nila na mga tao na naging biktima di umano ni Kibuloy. Ito po mga kaibigan mga bagong complainant po ito ayon kay Police Colonel Jean Fajardo. Sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng Angels of Death. Hindi natin alam kung ito bang Angels of Death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po. Narinig niyo po, may Angels of Death pala si Kibuloy. Naku po, Diyos po. Delikado pala ito. Pero mga kaibigan, ito po ang nakakayari kay Kibuloy. Panoodin niyo po ito, pakinggan niyo po itong maigi. 2 years ago pa po itong nangyari. 2 years ago, nangyari na po ito. Inilabas po ito ng Rappler News. Hindi po ito fake news Rappler po ang naglabas. Panoodin niyo po yung mga tao na mga ginagamit ni Kibuloy. Yan po mga kaibigan. Alam niyo nung ilang araw, kahapon ako nag-live, diba? Kahapon. Talaga pong nag-research po ako kahapon ng mga old video ni Kibuloy ng mga kinasangkutan niya. Yung video pong yan, mga kababayan, 2 years ago po yan. 2 years ago, ang video pong yan. Now, ito pong ipapapakita ko pang video sa inyo na hindi po napapansin ng mga iba pa po ng mga nakaraan. Ito naman po ay 4 years ago, itong video ito. Panoodin niyo po ito na kung saan na-rate po ito sa Hawaii o sa Estados Unidos sa kaso ni Kibuloy.
Hindi po ito medyo napansin sa Pilipinas. Panoodin nyo po, pakinggan nyo po. Ito pong naglabas nito ay Associated Press ng Estados Unidos pa po. Hindi po Pilipinas. Hindi po Pilipinas ang naglabas ng news na to. Amerika pa po. 4 years, 4 na taon na ang nakakaraan. About po sa grupo ni Kibuloy. Panoodin niyo po. Telling people in the Philippines, victims, to come over. They thought maybe they would be conducting concerts, things like that. And then when they got here, they would take their passports from them. They would force them to solicit funds. They don't believe in many cases that they're able to escape. They believe that once their passport is taken or their visas are taken from them, that they have no status here. I believe $20 million we've at least established at this point has been sent to the Philippines, and most of that money we believe has gone to the lavish lifestyles of the Yan ang sinasabi nilang religious group. Yan daw ang religious group ni Kibuloy, mga kababayan. Religious group daw, isang banal na nangangalaga para daw sa pananampalataya. Ito po, pakinggan niyo po ito muli. 6 na taon na nakaraan itong balita pong ito. 6 years ago, panoodin niyo po ito. Panahon po ito ni dating Pangulong Duterte. 24 oras pong naglabas ng balitang ito. Pinigil po sa Honolulu sa Hawaii si Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. May nakumpiska sa kanya na 350,000 dolyar o mahigit, 18 milyong piso sa isang pribadong eroplano na sinakyan niya at ng 6 pa niyang kasama na pabalik sana dito sa Pilipinas. May nakuha ring mga pyesa ng tinatawag na military style na mga rifle. Kabilang sa mga inaresto ang taga-suporta ni Kibuloy na si Felina Salinas, isang American citizen na umakong may-ari ng pera. Sa batas ng Amerika, kailangang ideklara kung 10,000 dolyar o higit pa ang perang ilalabas ng kanilang bansa. 40,000 dolyar ang idineklara ni Salinas pero malayo ito sa halagang nakumpiska. Kaya kinasuhan siya ng attempted bulk cash smuggling. Nakapagpiyansa si Salinas, pinakabala naman at nakabalik na dito sa Pilipinas si Kibuloy. See? 6 na taon na po nakakaraan, mga kababayan. Ang balita pong yan. 6 na taon na po yan. Balikan po natin kung gaano kawalang iya ang samahan po na yan. 6 na taon ang nakalipas. GMA 7 pong naglabas ng balitang yan. Hindi ko po gawa yan. Pakinggan po din natin. Rappler again, 6 years ago. Ang balitang. Federal Bureau of Investigation is conducting a probe into the Church of Pastor Apollo Kibuloy for alleged human trafficking in Hawaii. Hawaii News Now says the FBI is probing Felina Salinas, reportedly the business manager of Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, for alleged human trafficking. Salinas was one of those aboard Kibuloy's private plane when United States authorities found $350,000 in undeclared cash and rifle parts inside the aircraft last February 13 before the group headed back to the Philippines. Kibuloy was temporarily detained while Salinas was charged with attempted bulk cash smuggling. The news outlet says Salinas was previously arrested in 2015 for allegedly assaulting a fellow church member who claimed she was forced to raise money. The alleged victim, former Kibuloy church member Cristina Angeles, said she was made to sell Manapua and Krispy Kreme donuts for church fundraisers, rain or shine. Angeles said church members were punished if they didn't sell enough. She claimed she was slapped and received punches on her arms and legs. But Salinas' lawyer Michael Green says the accusation was baseless and the case never should have been filed in the first place. Kibuloy, who calls himself the appointed son of God, leads a church that began in Davao City and now claims to have up to 6 million members in the Philippines and overseas. He is yan po ba'y makanirang puri? Mga kababayan, yan po ba yung sinasabi ng mga Duterte vlogger? Ng mga takasunod ni Kibuloy na kangat, bobo? Na wala daw tayong ebidensya. Ano yung balita na yan? Puro international news yan. Tao na ang binilang ng mga balitang yan. Sasabihin ninyo matinong tao si Kibuloy? Sasabihin ninyo makadiyos si Kibuloy? Yan ba ang makadiyos? Nahulihan ng mga armas, nahulihan ng mga baril? Na may kasong human trafficking, sex trafficking? Pagpunto ang kaso?
Tapos todo depensa kayo. Ha? Tapos sasabihin ninyo, biktima si Kibuloy. Ha? Sasabihin ninyo, biktima si Kibuloy. Hinaharas ang gobyerno. Ano ba salita na yan? Ha? Kamuha ni Duterte yan. Si Duterte pa ang pangalan dyan. Naglalabasan ng mga baho ni Kibuloy. Tama lang po yun. Actually, medyo late na nga po itong pagkakatalaga kay Mr. Cesar Chavez bilang PCO Secretary. Medyo late na kasi nga po nitong kasagsagan ng paghahanap kay Kibulok doon po sa loob ng KOJC compound ay napakarami pong disinformation ang pinakawala ng mga vlogger ni Kibulok at ng mismong istasyon nito na SMNI. Napakarami pong disinformation, fake news, mga maling info, di ba? Napakarami po. Katulad po nitong sinasabi na wala doon si Kibulok, yung pala nandun lang naman sa loob. 'Di ba? Katulad niyan, pati nga yung pagkakadampot kay Kibulok, pagkakahuli doon sa KOJC compound na napapalibutan ng mga pulis, pinagpipilitan ng SMNI, galing daw sa labas. 'Di ba? Napakabobo ni Kibulok, 'di ba? Biruin mo, galing ka na pala ng Cotabato o ano ba 'yung sinabi, Bukidnon. Tapos papasok ka pa ng KOJC, paano ka nakapasok doon? Gwardyado yan ng mga pulis. Meron daw isang lugar doon na hindi gwardyado ng pulis. Di sana sinabi na ng ISAP na sinundo nila si Kibulok sa labas. Diba? Ang nangyari, yun pala, ang kanilang transaksyon para sumuko si Kibulok ay dapat merong present na army doon sa KOJC. Hindi po sinundo si Kibulok ng KOJ ng ISAP papasok ng KOJC, hindi po ganoon ang nangyari, 'di ba? Misinformation. Kahit yung ganung simpleng bagay na lang na sumuko na lang si Kibulok, 'di ba? Ginawan pa po nila ng issue at sinasabi nga po nila na hindi daw po sumuko hindi daw po hinuli bagkus sumuko. Pero yun pala, ang request pala, yun mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay DILG Secretary at kay General Torre at kay Chief Marbil, si Kibulok ay hinuli. Ang gusto lang ni Kibulok, merong present doon na army sa loob ng KOJC. Meron ding drone shot na inilabas. May drone shot pong inilabas dyan na kung saan etong convoy ni Kibulok meron po talagang pangyayari na doon po sila nanggaling sa loob ng KOJC. Hindi po sila from labas, pumasok ng KOJC tapos saka pumunta ng airport. Hindi po ganoon na nangyari. Sa loob lang mismo si Kibulok nanggaling. Meron din pong pulis na nakakita diyan na doon nanggaling si Kibulok. Meron pong mga witness na pulis. Pero anyway, alam niyo sa totoo lang, hindi naman na nga importante yon dahil ang pinaka-importante lang naman talaga si Kibulok po ay mahuli at maiharap sa korte. Actually, pabor pa nga sa kanya yan kasi 'di ba? Sa halip na nung nakaraan, hindi niya maipaglaban ang kanyang sarili dahil siya ay nagtatago nga, 'di ba? At least ngayon, 'di ba? Na maiharap na talaga siya sa ating sa korte, Di tapos na problema, 'di ba? Matahimik na ang Davao City. Ngayon, sana nga po ay ma-actionan yung mga fake news. Kasi alam niyo po, ang ginagawa na po ngayon nitong istasyon ng SMNI, puro fake news po, lalo itong si Jason Sa. 'Di ba? Kumamada ng emergency, health emergency. Yung parang naka-red alert daw ang Malacanang dahil daw po etong si PBBM ay may malubhang sakit. At kailangan daw pong dalhin sa ospital para maipagamot. May code blue pa silang nalalaman, 'di ba? Imagine niyo po yung fake news ni ni Jason Sa, 'di ba? Tapos yung pala hindi naman totoo, walang katotohanan. Talagang nampe-fake news lang. 'Di ba? Kumbaga, ito yung mga dapat na inaaksyonan ng ating gobyerno. Kasi po, dahil nga po ang SMNI ay hindi nila nagugustuhan ang ginagawa ng gobyerno laban sa kanilang boss na si Kibulok.
'Di ba? Ginagamit nila ang SMNI bilang armas. Armas para po itong gobyerno natin ay i-fake news. Makikita nyo naman talaga dyan, fake news talaga. Napakaraming fake news na pinapalabas ng SMNI. Diba? Dapat lamang talaga ito na ma-actionan. Actually, wala naman na silang permit to operate. Ang kanilang lisensya para makapag-ere ay suspendido, indefinite. Diba? Tama na yun okay na yun. Kaya lang, sa dami po ng kanilang ginawang channel, mayroong Pilipinas Kung Mahal, kasama mo sa katotohanan, parang ganon. Tapos meron pang Pulso ng Bayan, di ba? Marami siyang YouTube channel na pineplayan nila ng lahat ng kanilang mga video. Andun yung mga fake news. Di ba? Sana ma-counter ito ng ating gobyerno sa pagpapasara dito sa mga YouTube channel na ito ng SMNI, dahil ito nga po'y ginagamit na armas para mang fake news. Pati mga vlogger, di ba? Ginawa na nilang news anchor, yung mga pulpul na vlogger, yung mga vlogger na walang mga pinag-aralan sa sa pag-eere ng mga balita. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi, kung ano na lang yung masabi nila, di ba? Manang-mana sila kay Digong na mura ng mura. Diba? Fake news talaga mga datingan. Eto, parang mga vlogger lang na pinulot sa kanto, inilagay sa studio, kaya po ang nangyari, diba, lalong nawala ng kredibilidad at integridad ang SMNI. Dagdag mo pa etong bungal na si Jay Sonsa, na isa ring walang kwentang news anchor. Puro fake news din ang pinapakawalan. Ano pa, saan mo sa SMNI? Diba? Ito yung dapat na ma-counter ni Cesar Chavez. Sana talaga ay ma-actionan niya to. Kasi po, marami pong Pilipino ang naloloko ng disinformation. Katulad na lang nung kasagsagan ng nahuli si Kibulok. Ultimo, yung salitang hinuli at sumuko, ipinaglalaban ng mga bobong supporter ni Digong at ni Kibulok. Sa totoo lang, lugmok na si Kibulok. Lugmok na mga Duterte. Wala na po silang maihaharap pa na kahit anong pagmumuka sa taong bayan. Bakit? Kitang-kita na natin, alam na natin kung ano katarantaduhan nitong dalawang mangkanor na ito. Si Kibulok, manyakol, pedopilyak. Si Digong, kriminal din. Talagang kriminal to. Ito ang nagpapatay daw po doon sa 3 Chinese drug lord. Tapos ito rin daw po ang nag-utos ng EJK para makakota ang mga pulis. Kita nyo, napakarami pong katarantaduhan nating nalalaman. Pero, di ba, may mga bulag pa rin pong supporter. Pero alam nyo, kitang-kita na natin ang pag-reduce ng suporta ng taong bayan kay Digong at kay Kibulok. Katulad na lang nung nakaraang Biyernes, 20 piraso na lang yung nag-people power doon sa EDSA People Power Monument. 20 piraso na lang ang kasama nitong si Jonathan Kumag Morales. Ganyan na lang po sila kahina. Ganyan na lang po sila ka-weak ang kanilang ginagawa po na paglaban sa ating gobyerno. Eventually, magiging mawawala na yan. Hindi na yan mangyayari. Kita nyo, kahit nga hakbang ng mautog, wala na, di ba? Napakakonti na rin. Hindi na rin nga yata naghakbang ng mautog kasi nga etong si Kibulok na mautog naipakulong na po ni General Torre. Ayan. So congrats ulit kay General Torre. Hindi po ito mangyayari, itong mga magagandang bagay na nangyari po sa ating gobyerno kung hindi po dahil sa pagpupursige ni General Torre. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa ating kaibigan si Kuya Nino sa napakaganda niyang opinion. Actually, ito ang dapat na gawing news anchor. Ito rin dapat ang mag-testify sa Kongreso patungkol sa investigasyon ng war on drugs. Kasama yan. Tao ni Digong noon yan, si Kuya Nino Barsaga. Mas may kredibilidad to kasi ito nakasama talaga ni Digong to sa sa kanyang pamumuno. Talagang tauhan ni Digong to. Hindi katulad nito nga sila Banat Bay, 'di ba? Kumakampi sa mali, sumusuporta sa mali, at
nagtatanggol ng kriminal. Yan po ang gawain nitong mga taong ito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po.